Inaalis po natin yung pagaspas ng hangin, electric fan, para naman hindi po nagiging sagatol sa sound. Ano? Nakakatulong kahit paano na nakakarating sa iba. Na naunawaan po nila. Ang ating tema po, ang karaniwang nagaganap sa ating mga buhay. Ano? Sa lahat ng mga nananampalataya, dalawang klase po yan. Ano? Ang ating tema, pagsubok. Ano? 1 Peter chapter 1, verse 6 to 9. Ulitin natin. Nakaka na ito kapatid. Hindi ba? Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo'y pagpupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Pagpalain po ng Diyos sa Kanyang mga salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Amang banal, narito na po kami sa iyo na kung saan nakahain ang iyong mga salita. Pagkain ng aming mga kaluluwa. Basbasan mo po, pagpalain. Sa aming mga pakinig, sa aming mga puso. Nang sa kanyang Panginoon, palagawin mo po ito. Gamitin o Diyos sa bahagi na ikalalakas at ikalalago ng aming mga pananampalataya. Pagpalain po ang mga kapatid na walang pulito. Bless mo po ang kanilang mga kinaroroon. Pagpalain mo rin ang mga anak na narito. Biyayaan mo po sila, Panginoon, ang pagkaunawa. Higit sa lahat, Panginoon. Nakita ko namin naman ang bahagi ng aming paksa gumagalaw sa aming mga buhay. Nakikita ko namin naman sa mga nakalipas na panahon na naging bahagi ko Diyos ng mga kapatid. Pinapuri ka namin sa mga sa pangalan ng Yesu Cristo. Amen. Amen. Ang karaniwan ako na nagaganap sa buhay ng bawat Kristiyano, yung pagsubok, kaya hindi ng tukso. Ako? Sa kapilya. Now, ano ang pagkakaiba ng pagsubok sa tukso? Ano? Ang tukso, pag lumapit ko sa iyo, masarap. Ito ba? Kahali-halina, mabango, katakam-takam, matalinting, makislap.
Kaya maraming kayo. Kita natin, dahil nahihirap dahil yan sa mga tukso na yan. Diba? Pero, naghahatid ko ito ng mga bahagi na ikasisira. Gumagalaw ito kung saan nakita po natin sa ating mga pag-iisip, sa ating puso, sa ating kalooban, sa ating mga mata, sa ating paningin, sa ating pagnasa, sa ating mga damdamin, sa ating mga pakiramdam. Lahat ng yan, mga area na ginagalawan ng tukso. Wala pong kasing sarap, pero ang dulo po nito, kapaliwaraan, disgrasya. Ako, sabi nga ng iba, karma. Sabi ng marami. Tawag nila karma. Sabi nga po ng isang awit, ano ba yun? Kay rami na. Yan. Kay rami ng tahanan. Di ba? Binasak. Kay rami ng binasak. Kay rami ng binasak na tahanan. Yun. Kay rami ng matang pinaluha. Diba? Kay rami ng pusong sinugatan o tukso, sabi niya ganyan, layuan ko ako. Eh? Kung masarap ang tukso, bakit ngayon ito? Gusto niya layuan siya. Ako? Dahil nakaranas po siya ng pagkawasak ng kanyang buhay. Yan po yung resulta ng tukso. Ako? Sabi niya, naalala ko yung meron po akong isang tao. Ng araw. Ano? Nagkukwento siya. Ang sabi niya, pumasok siya ng kabaret. Ng kabaret. Ano? So, hindi ko alam paano nasa loob niya. Hindi ko ang alam ko, sayawan. Hindi ko pero gano'n. Ano? Sabi niya, pagkatapos ng konti-konting sayaw, no? Nakipag-table. No? Nakipag-table po siya. Eh, sa table na tinatawag niyan, single lang kayo. Kung sinong tinable mo, yun lang. Pero sa isang kwarto lang kayo na may lamisa. Okay? Ilang konti, pagkatapos dim light po yan. Hindi kayo nagkakakita ng maliwanag. No? Malabo ang mata. Dim light. No? Malalaman mo na lang sa kaparihan mo, game siya. Yan, gano'n. Nasabi niya, super lambing. Sabi niya ganyan, umod ng bango. Sabi niya ganyan. Gano'n. Kising-kising. Kising-kising. Lambutsing. Ganyan. Tawag niya. Pero sabi, may oras kasi yan. May oras na pagtapos na yung oras, liliwanag na yung ilaw. Makikita mo na yung anong tawag yun? Makikita mo na yung babae. Ganyan. Ay, nung lumiwanag, ang ganda ng mura niya. Ang mura siya na napakagandang pakinggan. Yan yung mabuti. Sabi niya ganyan, nasuka-suka ako. Matanda ko sa nanay ko. Sabi niya ganyan. Yun yung mga bagay na minsan makikita natin. No? Yung kilos, yung amoy, no? Natatangay ko. No? Nadadala ka. So, ang pagsubo, kapag kalima po, iba naman. Ibang katangian ito sa tukso. Masakit. Di ba? Yung tukso masarap. Pero yung pagsubok, at dimano, daramdamin mo, masakit. Diba? Yan yung katangian ng tukso. Ng pagsubok. Diba? Pero ang dulo po ng pagsubok, maginhawa, pagpapala, blessing in disguise. See? Yan po yung yung resulta ng pagsubok.
Kaya minsan, pag sinusubok tayo, diba? Minsan, ano lang, malagingay. Diba? Nakangiti ka pa. Kaya tayo, diba? Pero pag mga minor na, diba? Tahimik ka na. No? Ayaw mo nang pinagkakausap. Pag major na yung pagsubok mo, tumagi na kayo lahat. Bumubuhay yan, kahit makrus ng tapyas. Hindi yan. Ako? Ganyan po yung pagsubok. Kadalasan, apektado po tayo, pisikal, emosyonal, mental, spiritual, maging sa pinansyal. Yan po yung ano natin. Yan po pagsubok. Ako? Ang ilan, tinatawag natin direct or indirect na pagkilos ng diablo. Okay? Naalala po niyo si Bob? Nung subukin siya, una, ang ginagawa sa kanya, yung lahat ng kanyang pag-aari. Lahat ng kanyang muda. Nag-zero balance po siya. Lahat ng yun nakawala. Okay? Sumunod na ginalaw, yung kanyang mga mahal sa buhay. Hindi biro po yun. 10 anak. Bigla, sabay-sabay. Sa atin, hindi natin damay yun kasi ang dating sa atin, kwento na lang eh. Di ba? Pero kung nangyari sa iyo, kahit isa lang, ang mawala sa iyo, daramdamin mo. Doon mo maintindihan. No? Pagkatapos mo, pinakahuli yung kanyang pisikal. Nararamdaman niya. Pati yung mga uod na gumagalaw sa kanyang katawan. Okay? Yung kanyang ginagawa, yung basag na baka, yun ang kanyang kinakayod sa kanyang sugat. Okay? Lahat ng bahagi ng kanyang katawan ay sugat, dila lang ang wala. Para magamit niya sa bagay ng pagpupurit na Diyos. Okay? Grabe yung pagsubok ko na naranasan ni Bob. Pero ang sabi ng Biblia, hindi siya nasumpungang nagkasala sa Diyos. Tinuturuan na siya ng asawa, sumpahin mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. Ano sabi niyo? Magagandang bagay lang ba ang nararapat natin pasalamatan sa Diyos? Hindi ba natin pwedeng tanggapin maging ang anumang mga kasakit na nararanasan ka na? Kaya ang ginamit niya, kubad akong lumabas. Saan ka nang aking ina? Kubad din akong babalik sa iyo. Nakakaganda. Sa Pilipos 1:29, dahil pinakalob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis niyawan alang-alang kay Kristo. Okay? Dalawa po yan. Manalig sa Kanya. Kadalasan po kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok, saling na magpalakas po tayo sa Panginoon. Ako, ang buwan, nanlulukay-kay po tayo. Feeling natin parang pinabayaan tayo ng Diyos. Feeling natin parang abalang-abala ang Diyos sa marami bagay. Feeling natin parang ang layo-layo ng Diyos sa atin. Feeling natin, ano ba kasalanan ko? Bibilangin mo na ngayon yung sarili mo. Bakit parang blanco ang Diyos sa bahagi ng ating mga naranasan? No? Kaya minsan natutusok po tayo. Natingnan yung ating mga sarili sa iba. Di ko ba? Kinukumpara po natin ang ating mga sarili. Yung ating mga naranasan. Ang ating mga dinaramdam. Kahit sila, alam natin, kilala mo. Nakikita mo sila. Mga tao walang Diyos. Di ba? Mga tao walang
walang Biblia. Mga taong walang pray-pray. Mga taong walang simba-simba. Mga taong sinasabi natin, walang mga permanente na hanap buhay. Di po ba? Pero, nakikita ko, hindi sila nawawala ng pera. Di po ba? Nasa kanila na ang lahat ng bisyo. Pero makikita mo, ang gaganda ng kanilang katawan. Kumpara sa'yo, nalaman ka lagi ng simbahan. Busog ka sa salita ng Diyos. Lagi mong kaulayan ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Pero nasasaktin ka. Kung napapahinga ka sa ospital, hirap ka sa buhay. Kaya kung naalala ko yung dalawang tao, karakter, sa Lucas, kabanatang 16, kasi wala tayo sa talatang 19 hanggang 24. Ay isang mayamang laging nakasuot ng mamaaling damit at sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagangalang Lazaro na tatag ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nauulog mula sa pagmamayaman at doon ilalapitan siya ng mga aso at inidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at ininiting. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, "Awakong Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ng aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Pansinin mo ninyo. Yung kalagayan ng mayaman, hindi niya kailangan ng Diyos. Hindi yan mag-pray. Hindi yan makapagpasalamat sa Diyos. Bakit? Lahat ng problema niya may solusyon na nagmumula sa kanyang puso. Abay, kita ko yung tako natin ng gobyerno. Kaya pala ang dami gusto maging politiko. Ganito pala. Kita ko doon sa Facebook. Yung Arturo Atayri, ama, ng congressman. Kumakain sa restaurant. Kapag, ganyan. Ng pera. Ilan lang silang mga kaibigan na kumakain. Nakapandun. Doon nagbibiro ba yung kanyang katabing kaibigan? Hinihipo yung pera na ganito makapal. Okay? Yan pinakikita ang mga nakasalasal. Di ba kaganyan? Walang takot na yan. Para sa iyo. Kaya na sinalakas nila, artista kasi yun na. Yung asawa. Yung Sanchez. Artista, dahil kanya si Sharon Cunita. Sharon Cunita, dalawang kita. Yung kanyang boses. Kumakanta. Doon lang, milyonaryo na siya. Eh, ano pa siya? Mega. Pero wala siyang ganyan. Wala siyang mention, ilan ang mention na, may sa France, lahat. Grabe talaga. Sabi ko, may yati, meron helicopter, may dati pala siyang mastermind. Nangulipid na koran sa mga. Pero yung yaman, ayun na lang. Yung mga ganitong kayaman, sabi ko kayo, tulad ng tao ito, ng aking binasa, hindi ko kailangan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang alam lang niya, magpasasa na magpasasa.
Nako. Pagkatapos, kung ano kailangan niya, kagad-agad natutugon. Nako. Sa mga bagay na kanyang tinatangkilik. Si Lazaro, wala. Basta wala kang mapupulot, gutom ka. Kaya sinabi niya, namumulo siya eh. Nilalagay siya ng katawan. Sa Diyos ka lang aasa ng iyong buhay. Pero makita ko natin yung hangganan, yung pinaka-finished product, nakita ko natin nalaganap ang kanilang buhay. Kaya sila namatay. Pero pagkatapos nun, kita natin, pinagpala yung isa, inaaling sa piling ni Abraham, samantalang yung isa, nagdurusa. Subuhin mo ang mga Abraham, si Lazaro, na isangsaw sa tubig, ang kanyang daliri, at ipapatak sa aking dila sapagkat ako'y nahihirap sa alak na ito. Nakita pa natin isa ng ating mga kalagayan. Minsan gusto natin pasukin yung mga bagay na kahit mga hirap, kung doon tayo aaluan o liligaya. Pero sa kabila na, tawag na nila, karma. Okay? Kaya, balikan po natin ang Philippians chapter 1 verse 29. Sabi rito, dahil ipinagkaloob sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis, di naman alang-alang kay Kristo. Okay. Hindi lamang po okay na manalig po tayo. Hindi lamang okay na hinto ka na kapag may relasyon ka na sa Panginoon. Hindi okay na sabihin mo sa sarili mo, tugaligtas na ako. Wala na akong opportunity, wala na akong responsibilidad. Mayroon. Now, pansinin po natin. Nung gumawa ng pakikipag relasyon sa atin ang ating Panginoong Jesucristo, ito ni alimbawa niya. Kaya sabi ng Pilipos 2:5, magkaroon din naman kayo magkaisipan tulad na kay Kristo Jesus din naman. Ano yun? Yung kapakumbabaan. Yung bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinangawa ng makitantay. Ginawa niya yung katangian kong ito. Sinuot yung sa ating laman. Pagdating sa ating laman, ang sabi ng Matthew chapter 26, verse 6 to 7, dinura nila si Jesus sa mukha at pinagsusuntok. Pinagsasampal naman siya ng iba. Yun lang. Pero meron pang kulang yan. May mga pinagkakapukan siya, sinisigmura. Kaya sinabi, hulaan mo kung sinong bumato sa iyo. Alisin na natin lahat ng yun. Sampal, alisin na natin. Alisin na natin yung pagsisigmura sa kanya. Yung sipat na alisin na natin. Yung durak na lang ang may iwan. See? Gano'ng masakit na ikaw duraan ka sa mukha ng iyong kapwa. Pero sabi ng Biblia, hindi siya kumibo. May ganito ba yan? Maglaruan ka. Kanina binasa natin sa bahagi ng responsibility. Pinagbinintahan siya kay demonyo sa katawan. Inabot niya yung bahagi ng kahirapan. Higit pa sa ating nararanasan sa ngayon. Ay tayo ng Pinas, lupay-pay ka na eh. Di ba? Tinitingnan na natin yung kapasidan ng ating sarili, tinitingnan na natin yung kapasidan ng Diyos. Na para bang hindi tayo gano'ng inintindi.
Maaari pong maalugan, ang sabi ng ang ating mga buhay, maaari pong sagana ka, tulad ng mayaman na yan, maraming pera, pero hindi lahat ng pagsubok matutugunan ng pera. Kaya nga siguro, pinagpala at hindi. Pinalik lahat, doble-doble na wala sa kanya. Yung kanyang mga anak, nasigit na magaganda. Yung ipinalit sa kanya. Kung ano yung 10 na nawala, yun din. Ang anak niya, magaganda. Hinangaan lahat yung sa lugar nila. Nagaganda ng lahat. Yun po yung pagpapala. Now, sa bahay po ng ating nararanasan, mayroon po tayo tinatawag na 3 uri ng pagsubok. 3. Ako? Yung una dyan, tinatawag natin protecting storm. Protecting. No? Dumarating sa atin, yung mga pagsubok, pero hindi mo alam, protekta sa'yo. Uri ng pagsubok. Protecting storm. Yan. Isaiah chapter 41, verse 10. Ako'y sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Kasi, protecting storm. Kapag daranas ka mga pagsubok, nandiyan po yan. Kaya pagkaraniwan alam na natin yung John chapter 10, verse 27 hanggang 29. No? Nandiyan yan. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Grabing security ng isang anak ng Diyos. Hawak ka ng Panginoon Kristo. Doon lang ginagarantanan niya na hindi ka mahiwalay, hindi ka maagaw. Tapos, mayroon pang isa na hindi na dakila, yung kanyang Ama. Hawak ka rin ng kanyang Ama. Dobleng katiyakan, dobleng kasiguruhan na hindi ka mabubuwal, hindi ka mahiwalay, maging sa panahon na kung saan nagdaranas ka ng mga kasakitan, ng mga pagsubok sa iyong buhay. Ito po. Protecting storm. Pangalawa, perfecting storm. Piniperfect ka. Kumbaga sa sino dito yung masul, mga nila. Pinakatang ka. Ay, kapag hindi ka rin. Ano, pinitinis ka. Perfecting storm. Matthew chapter 8, verse 23 to 27. Basahin natin ito isang karanasan. Sumakay si Jesus sa bangka. At silin nyo, si Jesus, kasama ng kanyang mga alagad. Okay? Sumama. Habang sila ay naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, Panginoon, iligtasin niyo kami. Mamamatay kami, sabi nila. Okay? Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon.
Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Nagbubukas ng kaisipan ng mga alagad para makilala nila si Kristo. Nakuha niyo po, Diyos? Ha? Ito po yung pamamaraan na kung saan unti-unti binubuksan ni Kristo yung kaisipan ng mga ito kung sino siya. Ito po yung tinatawag na perfect storm na po na kung saan pinakikilala niya ang kanyang sarili. Ano kayang klaseng tao ito? Nakikita ng mga alagad yung bahagi ng personalidad, kapangyarihan meron si Kristo para sa bahagi ng kanyang relasyon sa kanyang mga alagad. Okay? Di ba nakita rin natin mamaya? Ikatlo, Pharisee. Pharisee story. Yeah. Jonas, chapter 1, verse 2 hanggang 4. Ang utos ng Diyos kay Jonas, pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Jopa at doon ay nakatagpo na isang barkong patungo Tarses. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarses. Sa ganitong paraan ay nakala niyang makatatakas siya kay Yahweh. Hiwala, pagsuwal. Nako, kaya makikita ko natin yung tinatawag na Pharisee story. Okay. Sa chapter 2 ng Jonas, verse 3 hanggang 7, basahin natin. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Okay. Itinapon ninyo ako sa kalaliman, ito po yung kanyang naranasan na. Ha? Itinapon ninyo ako sa kalaliman, sa pusot ng karagatan. Nabalot ako ng malakas na agos ng tubig at malalaking alon ang sa akin ay tumabon. Akala ko'y malayo na ako sa inyo at hindi ko na kailanman makikita muli ang banal mong templo. Hinigop ako ng kalaliman hanggang sa tuluyang lubog na puluputan ng aking ulo ng mga halamang dagat. Ako'y bumaba sa paanan ng mga bundok. May mga bundok po yan, sa ilalim, ha? Kung ano dito, kalagayan dito, ganyan din po, sa ilalim ng paanan. Sa litingan ng mga patay, ngunit mula ro'y buhay akong iniyahon o Yahweh. Nang maramdaman kong malalagot na ang aking hininga, naalala ko kayo, Yahweh. Ako'y nanalangin, at mula sa banal ninyong templo, ako'y inyong narinig. Pagpalayan ng Diyos, kanya mga salita. Ito po, yung bahagi na makita po natin. Punishing story. Kapag katulipas ka, umawalay ka sa bahagi ng linya na ginagawa sa iyo ng Diyos, nakaparanas ka talaga. Okay lang pag hindi man na napalataya. Walang problema. Hindi naman niya anak yun. Pero kung ikaw anak ng Diyos at nakikipag-ugnay sa iyo ang Diyos, no? Pero iba ang nasa isip mo, iba ang sa kalooban mo, iba yung ginagawa mo, iba yung pamumuhay mo. Maramdaman mo talaga. Okay? Punishing story. Okay, balik natin sa protection. May mga pagkakataon na lalagay tayo sa mga pangalit, kaipitan,
malulubhang karamdaman o tukso ng kaaway. Ang sabi ng Roma 8, talatang 31, talatang 39, 37 hanggang 39. Ano pa masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Perfecting ano po yun? Ano pa? Hindi sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang mapagtagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapanghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o anumang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus nating Panginoon. Pansinin ninyo yung ang higpit ng pagkakakapit ng seguridad sa bawat anak ng Diyos. Walang makakapaghiwalay. Kanina, walang makakaagaw sa kamay ng Panginoon, sa kamay ng Ama. Ngayon, walang makapaghiwalay. Ano ang kapangyarihan niya mula sa langit? Sa lupa. Sa ilalim ng lupa. Walang pwede makapaghiwalay para sa isang anak ng Diyos. Protected. Okay? Ang dami na perfected. Balikan natin ito. Perfected ito. Matthew chapter 8, verse 26 to 27. Ngunit sinasabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Nagbibigay ng pagkakataon para kilalanin nila ang ating Panginoon sa Kristo. Ano ang uri? Nagbibigay ng pagkakataon. Kaya perfecting. Kaya perfect po yung kanilang pananampalataya. Matthew chapter 14, verse 31 to 32. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nagaling na napakaliit lang yung pananampalataya? Sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Okay? Mayroong talata dyan sa apat na evangelista. Matthew, Marcos, Lucas yan. Mayroon yan, hinahanap ko na pagkasakay ng Panginoon Kristo, sabi na narating nila yung kanilang patukaryoon. Okay? Doon po makikita po natin. Sa bagay po yan, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Pagkatapos, sa susunod, wala na. Verse 1, hindi yan. Wala na kasunod. Ng kanila. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya. Ha? Wala ba? At sinamba siya ng mga nasa bangka. Okay? Doon po nakilala lalo kung ano ang ating Panginoon Kristo. Nakikita niyo tumatawag po yung mga pangyayari para makilala nila ang ating Panginoon Kristo. Hindi na yan. Hindi na yan. Baka makalayo ka na. Huwag mo na siya. Now, hindi ko ligtas na tayo
Hindi po mo kasama natin yung presensya ng Diyos, hindi na tayo magdaranas ng mga pagsubok. Ano po? Magdaranas pa rin po tayo. Hindi po tayo libre. Dumarating pa rin sa atin ng mga pagsubok para palakasin po tayo sa buhay spiritual, para palakasin ang ating pananampalataya. Ano po? Para palakasin ang bahagi ng ating kaalaman at pagkaunawa sa bahagi ng kadiusan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Okay. Sa John chapter 11, pansinin po ninyo. Verse 39. Alisin niyo ang bato, utos na Jesus. Ngunit si Marta na kapatid na namatay ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya. Nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kagalahatian ng Diyos. See? Pinahayag mo natin ng Kristo. Tumatawag ng bahagi ng ating pananampalataya doon sa bahagi ng larawan ng kawalang pag-asa. Kita nyo? Wag na! Kasi ano na yan? Bulok na yan. Tinuod na yan. Tumatawag ng kamalayan ng ating Panginoon Kristo para sa iyo, kaugnay sa Kanya, na matanim ka sa isang pundasyon na matibay sa bagay ng iyong pagkakilala sa Kanya. Ano po? Kaya kung babalikan po natin, minsan nararanasan po natin, huwag natin isipin na anak ako ng Diyos, hindi na ako ng pagsubok. So, minsan ginagamit po tayo. Ito si Lazaro, kasi chapter 11, pag binalikan nyo doon sa mga una, nagpatod ng balita yung kanyang mga kapatid, na kanyang mga ate. Panginoon, yung minamahal mong kaibigan, yung sakit. Pero sa atin, emergency. Sa atin, pumunta ang ating Panginoon Kristo doon. Sa Hudiya, na natili siya doon sa lugar na kung saan siya. Kalipas pa siya ng 2 araw. See? Pagkatapos sa kanya sinabi, sa kanya mga alagad, balik tayo sa Hudiya. No? Bisingin natin si Lazaro. Paroon ako, bisingin natin. Sabi ng kanyang mga alagad, kung gano'n Panginoon, gagaling po siya. Okay? Sagot ng Panginoon, patay na si Lazaro. Pero nagagalak ako, nagagalak ako dahil sa inyo. Sabi niya ganyan, nagagalak ako dahil sa inyo, nawala ako doon. See? Para makita ninyo yung kalwalatian ng Diyos. Nakuha ninyo? Na naranasan natin yung bahagi ng ating mga buhay na kasakitan na kung minsan, nagiging bahagi ng pagpapala sa ating mga buhay, sumuhay ng mga nasa paligid po natin. Ginamit ang buhay ni Lazaro. Kaya nung nandun na siya, sabi niya ganyan, alisin niyo ba ito? Nilaglangan niya ni Marta. Para makita yung kalwalatian ng Diyos. Nakita ko niyo, hindi ka pumasok sa isip ko. Yung first miracle na kanyang ginawa sa Kana, doon sa isang kasalan, dito ba? Naubusan ng alak. Sabi ng kanyang inasalaman, naubusan sila ng alak. Ang sabi niya, Ina, babae, anong makilala ko sa iyo? Ang aking oras hindi pa dumarating. Ibig sabihin, iba yung timetable ng Diyos, isa kay Maria. See? Ito ang nagbubukas ulit sa amin. Kaya ang mga prayer ng mga kay Maria, perdigo. No? Pero, hindi po yan ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, no? Para sa kahilingan ni Maria o para sa pangangailangan ng kasalan. Ginawa na ito, John chapter 2, verse 11. Yan po yung dahilan
kung bakit gumawa ang Panginoon Kristo ng alak sa pamamagitan lang ng tubig. John chapter 2, verse 11. Ngayon, ang pasimulan ito ng kanyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Cana, Galilea, at inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at nagsisampalatay sa kanya ang kanyang mga alaga. Okay? Yun po, hindi po sa pangangailangan doon sa kasala, kundi ginawa niya ito para sa kanyang mga alaga. Kaya sabi niya doon, nagagalak ako, sabi niya kay Lazaro. Nawala ako doon. Nagagalak ako dahil sa inyo, nawala ako doon. Para makita niyo yung kalwalhatian ng Diyos. See? Kung minsan, may mga pagsubok sa atin, sa ating mga buhay, ginagamit tayo, para lalo natin makilala ang Panginoon Kristo. Makita yung kanyang kadakilaan kung paano siya gumagalaw sa ating mga buhay. Pero kung minsan, hindi natin awal. Sa halip, tiwala tayo, sa halip pakunin natin siya, may eskerda tayo. Lupasay tayo. Yun lang. Baka tayo nakaparanas yung mga bahagi ng tinatawag na punishing storm. Balik po tayo sa punishing storm. Punishing storm. Santiago chapter 4, verse 17, ito po para na sa atin. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Hindi kaya nangyayari yan sa buhay ko natin. Alam mo mabuti, pero hindi mo ginagawa. Nagkakasala ka. Dahil yan. Sumusuway, lumalabas sa katotohanan at kalooban ng ating Panginoon Kristo. Bawat isa natin mayroong obligasyon. May obligasyon sa atin. Hindi lang tayo mga iniligtas. Bawat isa sa atin mayroong obligasyon. Alam natin kung anong obligasyon mo. Okay? Pag binuksan natin ang Efeso 2:8, meron kaya? Wala. Ano lang? Gagdag naman. Lumapasok lang bigla. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Gawa ng Diyos. Okay? Verse 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmakuri. Okay? Wala tayong dapat ipagmalaki. Verse 10. Sapagkat tayo kanyang gawa. Okay? Gawa tayo ng Diyos. Ano ba mga bagay na nagaganap sa ating buhay? Na po, ano ba ang ating kinalalagyan? Gawa lahat yan ng Diyos. Na po, finish product ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa at sininyo na mga inihanda ng Diyos na una upang siya nating lakaran. Nakuha po ba natin? Naligtas na tayo sa biyaya ng Panginoon Kristo. Andiyan na yung kaligtasan sa iyo. Nasa akin, sa atin lahat. Pero hindi nangangahulugan na quieto na tayo. Quieto na tayo. Hindi po. Mayroon kang tungkulin sa verse 10. Sapagkat ay kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Niligtas ka para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos nung una pa. Wala pang sanglibutan. May mga gawa na ang Diyos nagagalawan mo pagkatapos mo nagkaroon ng relasyon kay Kristo. Nakuha pa natin? Ha?
Hindi ka pinili para maligtas. Iba, hindi ka pinili. Pinili ka ngayon, lumapa sa iyo ang kaligtasan. Gumalaw ka ngayon, na yung kaligtasan mo, ma-exercise mo. Magbunga ng gawa, ng mabuting gawa. Ano mabuting gawa? Yung nagluna. Wala pang lahat ng bagay. Nandun na yung kabanalan, yung matapwiran, yung kababaan, yung pag-ibig. Lahat nandiyan. Bunga ng Espiritu Santo. Ito ipamumuhay mo sa iyong buhay. See? Mga bagay na kalakit ng katotohanan sa buhay ng ating Panginoon Kristo. Okay? Yan po. Okay? Kaya pag binusan mo, ilepak mo nga sa Efeso 1:3. Ano ba yan? Ano ba yung mga nilikha ng Diyos? Yung kalikasan ng Diyos. Nandun pa, wala pang lahat ng bagay, wala pang tao, wala pang lahat ng bagay sa libutan. Nandun na yan. Kasi inihanda na yan sa iyo. Pag nagkaroon ka ng Diyos sa Panginoon, ito ang gagawin mo. Ito ay isa sa buhay mo. Ito ang gagalawan mo. Okay? Purinawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. See? Andiyan na. Andiyan na sa'yo. Andiyan na. Lahat. Nabi mo? Meron ka mga karakter na galing sa langit. Ito pagkatao mo ngayon. Kaya sino man kay Kristo bago? Andiyan po lahat. Now, Filipos 3:10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Tanging hangarin, makilala ng malalim si Kristo. Okay? Makilala ng lubusan si Kristo sa ating mga buhay. Maranasan yung kapangyarihan, power ng kanyang muling pagkabuhay na makita sa ating mga buhay. Yung bahagi ng kapangyarihan nito. Yan po. Sabi ko yan. Yung pinakatanging hangarin. Yan po. Kaya sabi ko, yung katawan natin, hindi na atin. Pero pag gumalaw tayo, namuhay tayo. Parang isakwera ang Diyos. Hindi na atin. Hindi mo na, First Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Hindi ba kayo alam ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili. Okay? Sapagkat kayo binili na sa halaga, galhatiin nga ninyo ang inyong katawan, galhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Pag once na binili ka na, transfer of ownership. Diba? Ang sabi ng John chapter 8, diba? Anak kayo mga diablo. Diba? Sa sinungaling, siya mga tao. Eh, binili na tayo. Transfer of ownership, pag-aari na tayo ng Diyos. So, nararapat lang na yung sarili ito, madisplay ito, yung mga bagay na lumulwalhati sa Diyos. Yun po ang number one point. Ano? Hindi na po atin. Ano? Pero kalimitan, wala tayong boundary line. Ano? Minsan, tanggapin natin ang Panginoon. Panginoon, diyan ka lang, maupo ka lang dyan. Ito lang pakialaman mo.
Ito ba? See? Kaya minsan na nagalaw tayo na sarili natin. Kaya marami po may mga nagsasabing Kristiyano mo. Pero hindi pa rin lubusang nakikilala si Kristo. Kaya pagdating sa pamumuhay Kristiyano, nahihirapan ko sila na pamuhay ang buhay ni Kristo. Kaya pag kilala mo si Kristo ng lubusan, hindi ka sasang-ayon at ipamumuhay ang mga bagay na alam mong mali kasi bagay sa iyo ng kasalanan. Dahil ito'y magre-resulta lang ng kabigatan at mauwi sa tinatawag ng panisinistor. Pangalawa, karanasan ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. 1 Corinthians chapter 15, verse 14, verse 17. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Verse 17. At kung hindi lang muling binuhay si Kristo, kaya nanatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. See? Sayang na. Sayang pa lang natin dito. Sayang. Walang kabuluhan kung hindi pinuhay ang ating Panginoon Kristo. Pero ano sabi sa Mark? Mark chapter 16, verse 5 to 6. At pagpasok nila sa libingan, si Maria Magdalena, may babaeng kasama. May nakita sila ng isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa kalangkanan at sila'y natakot. Ngunit sinabi nila sa kanila, huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazareth na pinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y binuhay ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa Kanya. Wala na siya. Buhay ang Panginoon sa Kristo. Sabihin na ko sa sabi. Buhay siya. Buhay siya at yung buhay na yan, nasa inyo lahat, nasa atin lahat. Nako? Makakamiti ka. Maging sa panahon ng mga kalubayan, sa gitna ng mga trials, sa gitna ng mga kasakitan, sa gitna ng lahat ng mga bagay, mayroon kang kagalakan, mayroon kang kapayapaan sapagkat buhay ka sa pamamagitan ni Kristo. Ito po, hindi parang ano lang lagi. Kasama mo yung mundo. Now, John 16:33. And the world, sinabi ko ito sa inyo, upang sa inyo, pakikipag-isa sa Kanya, sa akin, magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanglibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan muna ang sanglibutan. Yung katagumpayan ni Kristo, katagumpayan natin lahat. Nagalak kayo. Nagiyan. Karoon kayo ng tunay ng kapayapaan. Despite na nagdaranas tayo ng mga kasakitan, despite na nagdaranas tayo ng doktor, despite na nagdaranas tayo ng mga kasakitan, ng mga pagsulo, lahat ng yan, pagpapala. Pagpapala. Sabi nga na, naalala ko, nasa puerto kami. Dalawa kami ni Jordan.
may gutom na kami. Tapos, sa isa tayo kakain. Sabi niya, ano ba? Ang inasal. Hindi ako kumakain ng manok. Lalo pa yung mga ganun ng mga mantika. Pakain mo. Naging may lahit ng kasama. Pag naglaga ng manok, masarap. May hamutanda, may kaya, may sabaw lang sa akin. Dapat na kayo na. Kumain na. Sa kanya ganun. Sa akin, halo-halo na. Halo-halo na ng tao. Ang halo-halo pala nila hindi sa baso. Mangkok ng malaki. Halo-halo. Galing na ako. Hindi na kontento kakainin mo lang ng gano'n. Hindi mo. Kahit iserve sa'yo sa baso. Hindi ka kontento na kakain ka lang ng gano'n. Ang ganda ng tingnan. Ganda. Sa mga Goldilocks, magaganda ng display nila. Pilit ang lumahalo-halo. Ganda. Nakatulog sa mata lang kakain. Pero subukan mong kainin hanggang ka. Kutsarayan nila sa mata. Wala doon yung sarap. Asan yung sarap? Hawak mo kutsara. Kita mo niya? Scramble mo, salaksak mo, pagkatapos sa kamo, pagkabanggain lahat, na mag-scramble sila lahat doon sa loob, sa kamo kainin. Sasakit, ay ganito ko na kasi. Kanya yung buhay ng isang Kristiyano. Kailangan mong magbangga, kailangan mong lahat, paguloy yung buhay mo. Nandun yung sarap eh. Kapag ka meron kang Diyos. Dito. Di po ba? Sabi ng bata, Mama, ano pong ginagawa ko ninyo? Nagbigay ka po ng kita na, hindi ko kong tikman. Kasi go. Yun na. Hindi man. Isa-isa. Yung sa langit. Hindi naman yung arena. Wala na. Tinusok yung baking powder. Ay! Sakit! Sinawsaw yung itlog. Wala rin lahat. Sinawsaw yung mga kulurin. O ano ba mga pampabango. Wala rin lahat. Katapos makita na niya, isa-isa, nilusa, ginaganyan ng ina. Pagkatapos ito, pinasok na sa bubog, sa doon sa mainit. Pinasok ka doon. Ilang minuto na nandoon. Nahirapan. Sinalap. Abay yung buksan. Pagkatapos, ando na. Sabihin ka, halika. Iniwala. Sabi na, wow. Yummy, mama. Delicious. Kanya lang po natin. Kinakailangan mong isalap. Kinakailangan mong kahirapan. Kinakailangan mong magdanas para sa iyong ikalalago. Sa iyong ikalalakas. May mga muwelya ko dyan. Tatimbang mo sa junk shop. Babayaran ka lang. Nakano sa kilo, 50 na. Isang kilo. Nakano ganun lang. Ibigay mo sa panday. May pang mababagain na mababagain, pag yung pula-pula na lahat, saka sisipitin, pagkatapos papaluin ang papalawin, pokpokin ang pokpokin, sa gusto niya, sa gusto niya disenyo, tapos mababagain na naman, pagkatapos pokpokin naman ang pokpokin, abay nung mayari, samurai. Pagkainin, naitap, mga kutsilyo na paghiwa, mas mahalaga. Ganito po yung buhay natin.
Kakabagahin ka. Pupukpukin ka. Para ka lang maging dalisay. Yan po yung pakinabang na mga naranasan natin pagsubok. Okay? Kumisa lang, ang tayo, apiktado tayo. Pero dapat pasalamatan natin. Yung bahagi ng ririto sa atin ng Diyos. Sa ating kalalago. Kasi kung wala kang pagsubok, wala kang kumita. Kung wala kang pagsubok, walang challenge. Pwede ka pa rin. Tignan mo, may suot ka pang gaya. Kung wala kang pagsubok, hindi mo sasabing God is good all the time. Hindi mo na-experience yung kabutihan ng Diyos. Kung wala kang pagsubok, wala kang pagtatagumpay. Pagkaroon ka na isang pagsubok, isang pagtatagumpay. Dalawang pagtatagumpay. Tatlo pagtatagumpay. Pero pag marami kang pagtatagumpay. Yan. Yan po yung bahagi na mga pagsubok. Last. Ang sabi ng James chapter 1 verse 12, sabi ako, pinagpala ang taong na nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Yan po yung pinisipala na mga naranasan mo natin. Masakit? Pero may katapat na pagpapala. Kaya kung wala kang pagsubok, tingnan mo kung sino nakakabay sa iyo. Baka mamaya may nakakabay sa iyo, di ba? Ano po? Kunin ng Panginoon. Tayo kayo naman. Ang magalang maraming salamat. Pagiyaya ng iyong mga sarili mo. Nakita ko lang Panginoon ng maraming Diyos ng pangangailangan ng aming mga Diyos. Kung paano ng Diyos na nasa ng mga unang tao, mga dakilang tao sa kanila ng kasunatan. Ang ganitong uri, Panginoon, ang mamuldi mo po ng aming mga buhay na may kaunahan sa iyo. Ang aming dalangin kayo. Maraming po salamat. Pagkalaan niyo po sa inyong puso na hindi sa dumating sa amin kayo ang mga kabiligan ng mga pagsulong. Tulungan mo kayo. Kalakasin mo po kami. Nasa bagay Panginoon ang ating mga Kristiyan, ang aming katawan, ang physical, spiritual. Ako po lang natin Panginoon ang palaging mapagtagumpay. Salamat po. Ito ang aming dalangin. Ito ang malalangin kayo sa Kristo. Amen.